salita ng Diyos. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Amen? Ngayong gabi, hallelujah, para po sa salita ng Diyos, Job chapter 1. Amen. Hallelujah. Tayo po ay medyo seryoso muna. Naniniwala ako na kakausapin tayo ng Panginoon ngayong gabi. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang aking pong ipapangaral ngayong gabi ay tungkol po sa paglilingkod. Service, particular, paglilingkod sa Diyos. Amen? Actually, ito po ay nahapyawan na natin sa pangangaral noong nakaraang Huwebes, last Thursday, sa ating midweek service kung kayo po ay narito. Maalala nyo po na ito po ay ipinasok ko, amen, sa preaching natin, last midweek service. Ito po yung tungkol sa Diyos, kay Satanas, at kay Job. Amen? Basahin po natin ang ating pong main text, Job chapter 1, verses 6 to 11. Ganito pong sabi, isang araw, nagtipon ang mga anghel sa presensya ng Panginoon at sumali sa kanila si Satanas. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, paruot pa rito na naglilibot sa mundo. Sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Verse 9, sumagot si Satanas, may takot si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya, pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya. Kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupaina. Pero subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa kanya at siguradong isusumpa kanya. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. Ang pamagat po ng pangangaral na ito ay isang tanong. Amen, patanong, why should I serve God? Why should I serve God? Sa Tagalog, bakit ako maglilingkod sa Diyos? O pwede natin sabihin, bakit ako naglilingkod sa Diyos? Kasalukuyan. Bakit ako naglilingkod sa Diyos? O pwede natin sabihin, bakit ako maglilingkod sa Diyos? Amen? Hallelujah. Ngayon, gusto kong mag-post tayo saglit para siya sa atin ang ating sarili kung bakit nga ba. Bakit ka naglilingkod sa Diyos? Kung ikaw ay naglilingkod ngayon. O bakit ka maglilingkod sa Diyos? Kung ikaw ay merong pinaplano pagdating ng araw, gusto ko rin maglingkod sa Diyos. Ang tanong ay why? Bakit? Amen? Hallelujah. Tayo po muna ay manalangin ngayong gabi. Tayo po magsiyokong lahat, Panginoon Diyos. Marami pong salamat, O Diyos, Lord, sa bilang ng mga mananampalataya na narito sa church. Dinako mo, iningatan mo, Panginoon Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sa ginawa mo sa amin, sa mga nagdaang araw, Panginoon. At maraming salamat sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Ngayong gabi, ang banal na Espiritu, O Diyos, ang malaya at makapangyarihang kumilos sa aming kalagitnaan, sa puso ng bawat isa, personal at direkta kang mangusap, O Diyos, sa iyong mga anak ngayong gabi, Panginoon, na amin na pong tinatanggap, inaangkin, O Diyos, Lord, ang karunungan, ang pagpapala mo, Panginoon Diyos, ang kaalaman, patungkol, Panginoon Diyos, sa paksa na amin pong tatalakayin ngayong gabi. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin, Lord, lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon Diyos, na unawaan namin, Lord, na kailangan naming maglingkod sa iyo. Marami pong salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Una po natin pag-usapan, serving God. Amen. Paglilingkod sa Diyos. Serving God. Amen. Tignan po muna natin yung salitang service o paglilingkod. Sabi po sa Oxford Dictionary, ang service daw po ay the action of helping or doing work for someone. Amen. Ang salitang service po pala ay isang action word. Ibig sabihin po ay ginagawa. Doing work for someone. May ginagawa ka para sa iba. Amen? At ang paglilingkod po, mga kapatid, ay may binibigay ka. May pinapakawalan ka. O may nire-release ka tulad ng oras at lakas. Kapag ikaw ay naglilingkod, amen, gagalaw ka, syempre, kasama ang lakas. At ganun din, matatamaan ang iyong oras. Amen. Yun po ang paglilingkod. At alam niyo po ba, mga kapatid, yun po ang gusto ng Diyos para po sa atin na gawin natin. Maglingkod tayo sa Diyos.
sa Kanya. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Tingnan niyo po ang sabi ng Romans 12:1. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Mga kapatid, nabasa po natin, ito po ang gusto ng Diyos sa lahat ng tao. Nakasulat po sa Bible, ang gusto po ng Diyos ay ang tao ay maglingkod sa Diyos. Amen? Ano po ulit ang paglilingkod? Ang paglilingkod ay ginagawa. May ginagawa. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa church ngayong gabi. Yan po ay paglilingkod. Amen? Subalit, may subalit. Nais ko pong iparating din sa inyong lahat na higit pa sa pagdalo sa church ang inaasahan ng Diyos mula sa atin. Maganda na ikaw ay umaatin sa church. Mabuti na ikaw ay umuupo dyan. Pero kapatid ko sa Panginoon, higit pa dyan ang inaasahan ng Diyos. Amen. Na gawin mo para sa Kanya. Nais ng Diyos na tayo din ay manalangin. Ang pananalangin para sa iba at para sa church ay paglilingkod. Kaya nga meron tayong everyday morning prayer. Amen. Nais ng Diyos na tayo din ay magbigay. Ang pagbibigay ay paglilingkod. Nais ng Diyos na tayo din ay humayo. Kagaya ng aming ginawa kahapon. Ibahagi, ipangaral ang Panginoong Hesus sa ibang tao. Ang ating pong ginagawang paghayo ay paglilingkod. Amen. Nais ng Diyos na tayo din ay magturo sa mga bata. Katulad ng ating may bahay, amen, na Sunday school teacher, ang pagtuturo ay paglilingkod. Nais din po ng Diyos na tayo po ay masangkot sa mga ministry. Napakarami pong ministry dito sa church. Amen. Tulad nga po sa music ministry, pagpapaawit, pagtugtog. Amen. Dahil ang ibig sabihin po ng ministry, mga kapatid, ay service. Yun po, madalas yun na naririnig ministry. Ano nga ba yung ministry? Ang ibig sabihin po ng ministry, kahit i-search nyo po, ministry is service. Amen? Paglilingkod. Nais po ng Diyos na meron tayong gawin para sa Kanya. Kaya lang, mga kapatid, ang problema ay maraming tao ang ayaw maglingkod sa Diyos. Nakakalungkot po na katotohanan, oo, maraming nagiging Kristiyano. Amen? Pero maraming Kristiyano ang hindi nagagamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sila po yung mga tinatawag na tender Christians lang. Amen po ba? Maraming Kristiyano ang gusto ay tagapakinig lang at hindi tagatupad. Gusto ay nakaupo lang at hindi gumagawa. Amen? Pero mga kapatid, malinaw, binasa natin kanina, hindi yun ang kalooban ng Diyos sa mga taong nagiging mananampalataya at tumatanggap sa ating Panginoong Hesus. Amen? At ito po ang mga dahilan kung bakit po ayaw ng tao maglingkod sa Diyos. Una, mga kapatid, ang paglilingkod kasi ay hindi natin kalikasan. Amen? Simula po nang mahulog ang tao sa kasalanan, ang unang kalikasan na pumasok sa atin ay yung tinatawag na selfishness. Makasarili. Doon sa Hardin ng Eden, nang tanungin ng Diyos sina Adan at Eva, ito yung pagkatapos na nilang magkasala, bakit ninyo kinain ang bunga ng punong kahoy na pinagbawal kong kainin ninyo? Tignan niyo po ang sagot ni Adan at ni Eva. Genesis chapter 3 verses 12 to 13. Sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo na aking makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain. Sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano ito yung ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Amen. Ito po yung nagkasala na sila. Amen. Pero nakita natin mga kapatid, nabasa natin, nagsimula silang magturuan. Lord, hindi ako itong babae na ibinigay mo sa akin. Tinanong ng Diyos yung babae, Lord, hindi ako itong ahas, dinaya ako. Pinagtatanggol at pinagtatakpan nila ang sarili nila kahit na alam naman nila na sila ang mali. Bakit nila pinagtatakpan? Dahil nga makasarili ang hatid ng kasalanan. Nagiging selfish ang tao. Ayaw nating aminin ang ating mga pagkakamali. Amen. Gusto natin maganda palagi ang tingin ng mga tao sa atin. Amen? Kaya ang ating human nature, mga kapatid, ang ating sinful nature ay hindi po gusto na tayo ay naglilingkod. Kundi ang totoo, mga kapatid, ang gusto natin ay tayo ang pinaglilingkuran.
Tayo ang pinagsisilbihan. Amen? Sino po sa inyo, amen, ang panay utos lang sa bahay? Huwag niyo na po itaas ang inyong kamay. Panay utos, bakit? Kasi ayaw maglingkod. Ayaw gumawa. Tama po ba? Tapos kumain, dapat, diyan naman si Papa, diyan naman si Mama. Amen po ba? Hindi po talaga natin kalikasan ng maglingkod, mga kapatid ko sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ikalawa, amen, bakit ayaw ng tao maglingkod sa Diyos? Ikalawa, dahil sa hatak ng sanlibutan. Binasa natin kanina yung Romans chapter 12 verse 1. Ngayon, idagdag natin yung verse 2. Romans chapter 12 verses 1 to 2. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Sinabi sa verse 1 mga kapatid, maglingkod sa Diyos. Pagdating sa verse 2, huwag tularan o gayahin o huwag makihayon sa sanlibutan. Alam niyo kung bakit? Dahil ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan ang umahad lang sa tao para ang tao maglingkod sa Diyos. Amen? Matagal na po ako sa Father's house mga kapatid. Amen? Kaya kitang-kita ko na po at alam ko na po itong aking ipinapangaral. Maraming ayaw sa church dahil ang kanilang pananaw boring sa church. Pero sa sanlibutan, masaya. Sa sanlibutan, nakakaaliw. Pero sa church, puro praise the Lord. Amen po ba? Sa church, ang daming hindi pwedeng gawin. Amen. Pero sa sanlibutan, pwede lahat. Si Pastor, ang KJ, amen, manliligaw lang, bawal. Talagang bawal. Grade 2 ka pa lang eh. Binibigyan ka pa ng baon. Amen po ba? Lilinawin ko rin po mga kapatid. Amen. Dito po sa church. Amen. Ang panliligaw, amen, ay binabase natin doon sa kakayanan ng tao. Hindi yung natipuhan niya lang, ligawan ko lahat yan! Hindi pwede. Amen? Ang panliligaw po sa atin ay hindi po papalit-palit. Amen? Kapag nanligaw ka, dapat siya na. Ganun po sa ating fellowship, yung po yung aking kinalakihan church, Father's house. Hindi yung ginirpray mo lahat ng kapatid. Diba nakakaya, diba? Ex ko lahat yan. Amen? Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa ako. Isa lang naging girlfriend ko sa church, si Rolene. Hindi ako ipalipat-lipat. Yun kasi ang turo. Mga kapatid, yun ang kahalagahan ng ating church. Alam ang tama at mali dapat. Amen? Salamat, naturuan kami ni Rolene. Amen po ba? Hallelujah. Nakakayang maglingkod sa Panginoon, magte-testimony ka. Mangangaral ka sa maraming tao. Pero sa sanlibutan, di ba? Kahit gumawa ka ng kalokohan, papalakpakan ka pa. Di ba? Sinuntok niya, oh. Di ba? Kung ano yung mga suntukan, yung nagbabiral. Tama mo ba? Amen? Kaya sa sanlibutan na lang ako kaysa maglingkod sa Panginoon. Kaya ang nangyayari mga kapatid, maraming Kristiyano ngayon ang nagiging makasanlibutan dahil ang lakas ng hatak ng sanlibutan. Pero ang totoo mga kapatid, hindi yun pwedeng pagsamahin ang pagiging Kristiyano at pagiging makasanlibutan. Kapag ikaw ay Kristiyano, hindi ka mamumuhay ng pangsanlibutan. Amen po ba? Amen. Kapag ikaw ay makasanlibutan, amen mga kapatid, masakit mang pakinggan pero magiging hipokrito ang pagiging Kristiyano mo. Kaya kontra sa isa't isa yung dalawa, mamimili ka lang ng isa, ang Diyos o ang sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ikatlo mga kapatid, bakit ang mga tao hirap o ayaw maglingkod sa Diyos? Dahil sa kanilang pansariling ambisyon. Naniniwala po ko ngayong gabi na meron po tayong gustong marating sa buhay.
At hindi lang po basta marating, kundi mataas siguro ang pangarap ng iba sa inyo at para sa inyong mga anak. Tama po ba? Amen. Gusto kong maging doktor, gusto kong maging engineer, gusto kong maging accountant, gusto kong maging businessman, at gusto ko po sabihin na walang masama po sa mga yon. Amen po ba? Amen. Pero ngayong gabi kung magtatanong ako, meron ka dito gustong magpastor? Gustong maging asawa ng pastor? Walang may gusto. Bakit? Dahil itong totoo mga kapatid, amen, ang tingin ng marami sa pagpapastor ay mababang estado ng buhay. Kaya may mga tao na ayaw maglingkod sa Panginoon. Bakit? Lalo na sa ating church, amen, wala po tayong sahod. Amen po ba? Hindi po sa ibang church, sinasahuran nila ang kanilang mga pastor. Pero sa atin po ay talagang service. Amen? May mga Kristiyano, amen, na gamit sa sekular kaysa sila ay magamit para sa gawain ng Panginoon. Meron pong isang ilustrasyon dito, ang pangalan niya ay si William Carey. Siya po ay tinatawag na Father of Modern Missions. Siya po ay naging missionary at naglingkod sa Diyos sa bansang India sa loob ng maraming taon. At siya po ay unti-unting nag-alala sa saloobin ng kanyang anak na si Felix. Nangako kasi si Felix na magiging missionary din siya katulad ng kanyang tatay na si William Carey. Subalit mga kapatid, ay nag-iba ang ihip ng hangin. At tinalikuran niya ang kanyang pangako nang siya ay hinirang na ambassador sa bansang Burma ng reyna ng Inglaterra. Siya ay naging ambassador dun sa Burma. Kaya ang ginawa ni William ay sumulat siya sa kanyang kaibigan para humingi ng tulong sa panalangin para sa kanyang anak na si Felix. At ganito ang sulat ni William. Sabi niya ay pray for Felix. Tagalogin ko na lang, ipanalangin mo si Felix. Siya ay naging isang ambassador ng gobyerno ng Britanya kung saan siya dapat ay maglilingkod sa hari ng mga hari. Amen? Sabi ni William Carey mga kapatid, amen, pinagpalit ng kanyang anak ang paglilingkod sa hari ng mga hari. At ang pinaglingkuran niya ay isang tao lang. Amen? Naunawaan niyo po ba? Mga kapatid, ang naglilingkod sa Panginoon ay naglilingkod sa hari ng mga hari. Pag sinabing hari ng mga hari, maraming mga hari dito sa mundo, pero merong pinakahari. At ang yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Dapat siya ang pinaglilingkuran. Kaya nag-aalala yung kanyang tatay, bakit mo tinalikuran yung iyong pagiging missionary? Sabi mo, maglilingkod ka rin sa Diyos. Hindi, mas maganda kasi dito. Ako'y ambassador, malaki ang sahod, kilala ko ng mga tao, baka dito na ako yumaman. Amen? Hallelujah. Kaya alam nyo, mga kapatid, di ba? Proud yung mga nasa Malacanang dahil naglilingkod sila sa Pangulo. Tama po ba? Saan ka nagtatrabaho? Sa Malacanang. Ako'y bodyguard, President Marcos. Amen. Tapos kapag naglilingkod ka sa Diyos, di ba, nahihiya ka? Kasi ang baba na tingin mo sa sarili mo. Amen. Pero sino bang mas mataas, kapatid ko sa Panginoon? Ang Diyos o tao? Diyos. Ang Diyos. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, listen, ang paglilingkod sa Panginoon, ang highest calling. Pinakamataas na panawagan, paglilingkod sa Diyos. Ang pinaglilingkuran mo ay hindi isang tao, kundi isang Diyos. Amen? Philippians 3:14, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Kaya alam niyo mga kapatid, hindi ka babaan ang maglingkod sa Diyos. Dahil kapag naglingkod ka sa Diyos, ang pinakamataas sa lahat ang pinaglilingkuran mo. Amin po ba? Amen? At ito po ang ilan sa mga dahilan bakit ayaw ng tao maglingkod sa Diyos. Tatlo lang yung aking binigay. Subalit, ganun pa man, mga kapatid, nais ng Diyos na maglingkod tayo sa Kanya. Nais ng Diyos na maglingkod tayo para sa Kanya. Ang paglilingkod sa Diyos, pakinggan mo ito, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lang gawain ng isang pastor. Kundi ang paglilingkod sa Diyos ay para sa lahat ng mga mananampalataya na kaharap ko ngayong gabi. 1 Peter 4:10 hanggang 11, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Malinaw, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob.
Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. At ang binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos upang mapapurihan ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Jesucristo. Makapangyarihan siya at karapat-dapat purihin magpakailanman. Amen. Bawat po isa sa atin, mga kapatid, ang sabi sa ating binasa, ay may kanya-kanyang kaloob. O sa English ay gift mula sa Diyos. Amen? At hindi po ako naniniwala, amen, na wala tayong kaloob. Mga kapatid, meron yan. Ayaw lang natin isain, ayaw lang natin tuklasin, ayaw lang natin paganahin. Pero niniwala ko, bawat isa sa atin, meron kang kaloob, meron kang gift na ibinigay ng Diyos sa iyo. Merong ibinigay ng Diyos sa bawat isa na magagamit natin sa paglilingkod sa Kanya. Bakit? Dahil nga gusto ng Diyos na maglingkod tayo sa Kanya, kaya nagbigay o nagbibigay ang Diyos sa atin o sa bawat tao ng kaloob. Kung kaloob ng pangaral, mangaral. Kung kaloob ng pagtuturo, magturo. Kung kaloob ng pag-awit, umawit ka sa Panginoon. Amen? Kung kaloob ng pagtugtog, tumugtog. Kung kaloob ng panalangin, palaging manalangin. Salamat pala sa mga pumupunta every morning prayer, lalo na sa ating mga ina ng tahanan. Amen? Hallelujah. Kung kaloob ng pagbibigay, magbigay. Kung kaloob ng pag-iimbita, mag-imbita. Kung kaloob na magpalakas, palakasin mo ang kapatid mo sa Panginoon. Bawat isa sa atin, meron yung kanya-kanyang gift. Naalala ko, may kwento si Pastor Emil. Naalala si Pastor Emil, naging bisita natin last 2023 ba? Amen? Nung siya'y nagpapastor pa sa Novaliches, merong isang kapatiran doon na lalaki, hindi niya alam daw kung ano bang gagawin ko, hindi ko alam kung anong aking kaloob, hindi ko alam kung paano ako makakatulong sa church. Pero itong lalaking ito ay masayahin, palangiti, palabati. Kaya alam niyo ginawa ni Pastor Emil? Nilagay siya sa pag-a-usher. Doon siya sa tapat ng pinto, lahat ng papasok siya ang unang babati, palangiti. Welcome po sa aming church. Mga kapatid, service na yon. Kaya hindi ako naniniwala, amen, na wala kang kaloob mula sa ating Panginoon. Biruin mo yung kanyang smiling face, pwede niya nang gamitin sa paglilingkod sa Panginoon. Lahat ng papasok, amen, kayo mga tao, syempre sasalubong sa kanya, nakangiti. Di ba, ganun yung mga kapatid, kapag may nakasalubong nakangiti, naiiba yung mood mo rin, nakahawa ka. Kaya doon siya nilagay ni Pastor Emil, okay, hindi ka marunong umawit, sintonado ka, hindi ka marunong tumugtog, amen, hindi ka marunong magturo, mangaral, sige, diyan ka sa pintuan. Lahat ng papasok, kakamayan mo, nakangiti. Mga kapatid, nakatulong siya sa church. Kasi pagpasok pa lang nila, gumaan na yung pakiramdam ng mga mananampalataya kasi ang sumalubong sa kanila, isang nakangiting kapatiran. Amen? Kaya mga kapatid, lahat ng nabanggit ay gawaing paglilingkod. Amen? Pwede natin gamitin sa paglilingkod sa Panginoon. At ang sabi po sa bandang dulo, mga kapatid, kapag ginamit natin ang ating kaloob sa paglilingkod sa Diyos, napapapurihan ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Para sa Kanya, lalo na kung buong puso tayong naglilingkod sa Diyos. Kaya ito po ang nais ng Diyos ngayong gabi, mga kapatid, maglingkod tayo sa Kanya. Kaya lang, meron pang isang hadlang sa paglilingkod natin sa Diyos at yun ay walang iba kundi ang dyablo. Si Satan. Amen? Pangalawa na pag-usapan natin, Satanic Challenge. Sa Tagalog ay hamon ni Satanas. Satanic Challenge. Balikan po natin ang ating main text. Job chapter 1 verse 8. Sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Amen? Tinawag ng Diyos si Job na lingkod, servant. Amen? By the way, ang kausap pala ng Diyos dyan ay si Satan, si Satanas. Amen? So ngayon, tinawag ng Diyos si Job na lingkod, servant. So ibig sabihin, mga kapatid, naglilingkod si Job sa Diyos. At dahil sa paglilingkod ni Job sa Diyos, siya ay pinagmamalaki ng Diyos. Pinagmamalaki ng Diyos si Job kay Satanas. Napansin niyo ba yung tono ng Diyos dyan? Satanas, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Amen? Sino dito ang mga magulang? Amen? Kung meron lang dyan, cellphone ng Diyos, di ba? Lalabas niya yung yung cellphone niya, tapos pupunta sa gallery.
Parang ipapakita niya pa yung picture ni Job kay Satanas. Ito yung lingkod ko, yung anak ko si Job. Napansin mo ba siya? Amen? Sa lahat ng mga lolo-lola dito. Amen? Baka ang laman ng cellphone mo, puro mga apo mo, picture ng mga apo mo. Amen. Ganun magmahal ang mga lolo-lola eh. Mga kapatid, parang ganito ang Diyos dito. Kay Job. Amen? Hallelujah. Sabi niya, matuwid siya, malinis ang pamumuhay, may takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Amen? So isang katotohanan mga kapatid ang mapupulot natin dito. Ano yon? Pwede tayo ipagmalaki ng Diyos kay Satanas. Amen. Pwede kang ipagmalaki ng Diyos kay Satanas. Satanas, napansin mo ba yung anak ko na taga-Pateros? Amen po ba? Amen. Parang ganyan ba sinasabi yan? Subalit ang tanong ngayong gabi mga kapatid, pinagmamalaki nga ba tayo ng Diyos kay Satanas? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ulitin ko, pinagmamalaki nga ba tayo ng Diyos kay Satanas? Amen. Si Job dyan ay katulad natin, isang lingkod, isang mananampalataya. O mga kapatid sa Panginoon, baliktad. Si Satanas ang nagmamalaki sa Diyos dahil sa atin. O Lord, tignan mo, dati mong lingkod ko na ngayon. Diyan pa po ba kayo? Amen. Huwag naman sana. Amen po ba? Sino magmamalaki, ang Diyos o si Satanas? Kayo ang nakakalam at ang Diyos. Amen? So pagtapos ipagmalaki ng Diyos, si Job kay Satanas, syempre hindi nagpatalo si Satanas. Siya ay sumagot. Verse 9 hanggang 11, sumagot si Satanas, may takot si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya, pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya, kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain. Pero, verse 11, subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa kanya at siguradong isusumpa ka niya. Amen? Mga kapatid, ito yung satanic challenge. Para kay Satanas, pakinggan ninyo ito. Listen, mahalaga ito mga kapatid. Merong nagaganap sa spiritual realm na hindi nakikita ng ating mga mata, ito yung nagaganap. Minsan, dumadating si Satanas sa harapan ng Diyos. Sila'y nag-uusap ng Diyos. At isa sa kanilang mga pag-uusap ay, yun nga, pinagmamalaki ng Diyos ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak. Pero may hamon si Satanas. Amen? Para kay Satanas, mga kapatid, binasa natin, pakinggan ninyo ito. Kaya lang naman, naglilingkod ang tao sa Diyos ay dahil may natatanggap at may napapala ang tao sa Diyos. Amen. Amen. Totoo ba yun? Amen. Kung kayo ang tatanungin, totoo ba yun? Amen. Parang ganito yung sabi ni Satan. Kaya lang naman naglilingkod ka sa Diyos dahil sinasagot ang mga panalangin mo eh. Kaya lang naman nagpupuri ka sa Panginoon dahil magagandang nangyayari sa iyo eh. Kaya lang naman nagbibigay ka sa Diyos dahil binibigay din ng Diyos ang hinihingi mo. Kaya ka naman dumadalo sa church dahil may sopas at lomi. Tama ba? Ganun ba sinasabi ni Satan dyan? Hinahamon ni Satan ng Diyos. Oh, come on! Sabi ni Satan sa Diyos. Amen? Kaya ka lang pinaglilingkuran ni Job kasi pinagpapala mo siya. Pero mga kapatid, yun ang gustong patunayan ni Satanas sa Diyos. May napapala, kaya naglilingkod. Tapos, anong sabi ni Satanas sa bandang dulo? Sige, tignan natin. Kunin ang lahat sa kanya. Siguradong isusumpa ka niya. Sabi ni Satanas sa Diyos, subukan mong kunin ang lahat sa kanya. Siguradong isusumpa ka niya. Mga kapatid, naipangaral ko na ito. Sunday service ata yun, yung God is protecting us. Naalala niyo ba ito? Yung binasa natin sa verse 10, pakibalik po sa verse 10. Thank you. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya, pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya, kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain. Naalala niyo ba mga kapatid yung bakod ng Diyos?
Amen? Naalala niyo bakod? Ito yun mga kapatid. Hindi natin nakikita itong bakod na ito. Pero may bakod ang mga anak ng Diyos. Hindi mo nakikita yun. Saan, pastor? Wala naman na. Ito hindi kita ng yung naked eye. Pero mga kapatid sa Panginoon, isang katotohanan ngayong gabi na ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Pagamat hindi mo siya nakikita physically, pero gusto ko sabihin sa iyo, binabakuran ka ng pag-iingat ng Diyos. Ang iyong pamilya, binabakuran ng Diyos. Amen? Ang inyong pag-aasawa, binabakuran ng Diyos. Amen? Ang inyong mga pananalapi, ang inyong hanap buhay, binabakuran ng proteksyon ng Diyos. Amen? Naalala niyo na po, ipinangaral ko to mga kapatid. Hallelujah! Kaya, may bakod ng Diyos, kaya hindi basta-basta makapasok ang kaaway sa ating buhay. Sabi ng Panginoon, hindi mo magagalaw ang aking anak, may bakod. Amen po ba? Kaya ang resulta mga kapatid, dahil may bakod ang Diyos sa atin, pagpapalang dumadating, pagpapalang nangyayari sa atin. Grabe ah. Blessing ng Panginoon. Pansin nyo ba? Sabi ni Satan sa Diyos, iniingatan mo siya, pati ang lahat ng ari-arian niya, pinagpapala mo siya, kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa mundo. So kapag ikaw pala may bakod ng pag-iingat ng pagpapala ng Diyos, ikaw ay nadaragdagan. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, ganun kabuti ang Diyos sa atin. Binabakuran tayo ng Diyos. Yung inyong pagpunta dito kanina, amen? Nakarating ka dito na maayos ligtas, binakuran ka ng Panginoon. Di ba? May mga naglalakad lang, di ba? Biglang yung sasakyan na paparating na wala ng preno, tumama sa kanila. Mayroon baby ganun ba? Pero ikaw, maayos kang nakarating dito sa church. Amen? Sapagkat ikaw ay binakuran ng pag-iingat ng Panginoon. Amen? Iniingatan tayo, pinagpapala tayo ng Diyos. Kaya lang mga kapatid, ito yung ating topic ngayong gabi. Ang mahalagang katanungan ay dahil ba doon, kaya ka naglilingkod sa Diyos? Amen po ba? Amen. Kagaya ng pamagat ng pangangaral na ito, why should I serve God? Because God bless me. Yun lang ba ang dahilan, mga kapatid, sa ating Panginoon? Dahil lang ba pinagpapala tayo? Dahil lang ba tinutugon ang pangangailangan natin? Dahil lang ba sinasagot ang mga panalangin natin? Kaya tayo naglilingkod sa Diyos? Nandiyan pa po ba kayo? Ngayon mga kapatid, hinahamon ni Satanas ang Diyos na alisin ng Diyos ang bakod sa atin. Bakit? Amen? Bakit ganoon ang gustong mangyari ni Satanas? Una mga kapatid, amen, gustong ipaalis ni Satanas ang bakod ng Diyos sa atin dahil hindi naniniwala o hindi maunawaan ni Satanas na maglilingkod ang tao sa Diyos ng walang kapalit. Hindi niya maunawaan yun, hindi ako naniniwala, kaya lang yan naglilingkod dahil may kapalit. Dahil may napapala ang tao sa Diyos. Yun ang gustong patunayan ni Satanas mga kapatid. Para sa dyablo, hindi naman dapat paglingkuran ng Diyos. Para sa dyablo mga kapatid, hindi deserve ng Diyos na siya ay paglingkuran. Pero alam niyo po ba ang totoo ngayong gabi? Ang totoo mga kapatid, naiinggit lang si Satanas sa Diyos. Tandaan mga kapatid, may pangaral na rin ito, yung about pride. Amen. Gusto ni Satanas na maging kapantay ng Diyos. Tama po ba? Pero hindi yun pwede at kailanman hindi yun mangyayari. Kaya galit na galit si Satanas na ang Diyos ang pinaglilingkuran ng mga tao at hindi siya. Amen? Kaya alam niyo sa Hardin ng Eden, ganun ang pandaraya na ginamit ni Satanas sa tao. Anong sinabi niya? Sige, kainin niyo yan. Kapag kinain niyo yan, kayo'y magiging kagaya ng Diyos. Naalala niyo po ba? You will be like God. Magiging kagaya ka ng Diyos. Ibig sabihin doon ni Satan mga kapatid, kapag kinain mo yan, sasambahin ka na rin. Kapag kinain mo na yan, paglilingkuran ka na rin. Dahil magiging gaya ka ng Diyos. Pero ngayong gabi mga kapatid, yun ay malaking kasinungalingan. Kaya lang nakakalungkot, dahil naniwala ang tao sa pandaray at kasinungalingan ng dyablo. Amen? So yun ang una mga kapatid, bakit gustong ipaalis ni Satan ang bakod ng Diyos sa atin dahil hindi niya maunawaan, hindi siya naniniwala na naglilingkod ang tao sa Diyos ng walang kapalit. Ikalawa mga kapatid, amen? Dahil alam ni Satanas na yun ang paraan para tumigil ang tao sa paglilingkod sa Diyos. Ano yun? Bigyan tayo ng suliranin at krisis.
Di ba sabi ko kanina, may bakod ng pag-iingat ng Diyos. Para bang hindi makapasok yung mga suliranin, mga problema, mga krisis. Pero sabi ni Satan, alisin mo yung bakod. Para makapasok ako, magalaw ko lahat ng mga ari-arian, mga tinatangkilik niya, mga mahalaga sa kanya. Kukunin ko lahat, gagalawin ko, sisirain ko lahat. Amen? At alam po natin mga kapatid, ito pong katotohanan ngayong gabi. Kapag ang isang mananampalataya, siguro hindi naman lahat, pero meron na kapag sila humaharap na sa mga hindi magagandang pangyayari sa kanilang buhay, magsisimula na siyang magtanong sa Diyos ng bakit. Panginoon, bakit? Bakit nangyayari ito sa akin? Bakit ako, Panginoon? Lagi naman ako nasa Diyos, pero bakit ako, Panginoon? Bakit sa amin ito nangyari? Nagsisimula ng tao Lord, why? Bakit? Amen? Mga kapatid, pakinggan mo itong isang katotohanan ang dapat nating maunawaan ngayong gabi. Na pwedeng payagan ng Diyos na alisin ang bakod ng pag-iingat at pagpapala sa atin. Pastor, pwede yun? Alisin ng Diyos? Pwede. Paano mo nasabi, Pastor? Ginawa ng Diyos kay Job. Inalis niya ang bakod ng pag-iingat ng Diyos kay Job. Kaya nakapasok si Satanas at nagalaw niya ang mga mahalagang bagay at tao sa buhay ni Job. Job chapter 1 verse 12, sinabi ng Panginoon kay Satanas, sige, pumayag ang Diyos, pinahintulutan niya, kunin mo ang lahat ng mayroon siya, pero huwag mo siyang sasaktan. Kaya umalis agad si Satanas sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid sa ating Panginoon, malungkot man ito, masamang balita man ito, pero paminsan pinahihintulutan ng Diyos na alisin ang kanyang bakod sa iyo. Sabi ng Panginoon, sige. Sige. Alisin ko na muna ang bakod. Kaya malayang nakapasok si Satan sa buhay ni Job. At alam po natin ang kwento, isa sa mga pinakamasalimuot, amen, na pangyayari sa Bible ay yung kwento ni Job. Amen. Una, amen, titingnan natin yung mga ginawa ni Satan kay Job. At ito rin ang mga pangunahing pag-atake na ginagawa niya sa bawat isa sa atin. Una, ano yun? Pag-atake sa ating mga pananalapi o ari-arian, finances. Amen? For the sake of time, sa inyo na lamang personal na pagbabasa, hindi ko na rin nilagay dyan, mababasa niyo sa Job chapter 1 verses 13 hanggang 17. Ano pa yung kwento na ito? Ito yung sunod-sunod, maraming mga tauhan niyo pumunta sa kanya. Boss! Amen? Yung mga baka mo, may mga dumating na tulisan, kinuha lahat ng mga baka mo. Hindi pa na, tapos magsalita isang tauhan niya, may tumatakbo na ulit. Boss! Amen? Biglang may apoy sa langit na bumagsak, tinupok lahat ng mga tupa mo. Hindi pa tapos magsalita yung isa, may dumarating yung pangatlo, boss. Amen, yung mga kamelyo. Baka tupa kamelyo. Ninakaw lahat ng mga tulisan. Noon kasi mga kapatid sa panahon nila, yung mga hayop ang sukatan ng yaman. Pag marami kang hayop noon, ikaw ay isang mayaman. Hindi pa ganun yung basta yung pinapahalagahan yung mga cash noon. Katulad ng meron tayo ngayon. Sa kanilang sukatan ay yung malawak na lupain at dun sa malawak na lupain, punong-puno ng maraming mga iba't ibang hayop. Amen? Kaya kapag binasa yung kwento ni Job, mayaman siya. Pero unang ginawa ni Satan, inalis niya lahat ng mga kayamanan ni Job. Job chapter 1 yun, verses 13 to 17. Ikalawa, mga kapatid, na ginawa ni Satan kay Job, pag-atake sa pamilya. Nasa Job chapter 1 verses 18 to 19. Ano nangyari dito? Nagkakasiyahan ng mga anak ni Job sa bahay ng panganay niyang anak. Biglang may dumating na napakalakas na hangin. Tinumba ang bahay. Gumuho ang bahay. Lahat ng anak ni Job patay. 10 yung anak ni Job, 10. Walang natira. Lahat patay. Una, mga ari-arian. Wala yung yaman ni Job. Ikalawa, yung kanya namang mga mahal sa buhay. Patay lahat, 10. At totoo yun mga kapatid. May mga Kristiyano minsan na biglang magtatanong sa Diyos, Panginoon, bakit ang nanay ko pa? Panginoon, bakit ang tatay ko? Panginoon, bakit ang anak ko pa? Amen? May mga kumukasyon sa Panginoon, Lord, bakit si ano pa, si Papa, Lord, bakit kapatid ko? Bakit si Papa, Lord, bakit? Tapos nagsisimula na sila magalit sa Diyos. Hindi ka totoo! Amen?
Ikatlo, mga kapatid, ari-arian, pamilya. Ikatlo, kalusugan. Alam natin ang kwento, si Job tinubuan ng mga bukol na nagsusugat mula bumbunan hanggang talampakan. Buong katawan niya, mga kapatid. Mababasa naman natin sa Job 2:7. Pansinin niyo, mga kapatid, yung tatlong bahagi sa ating buhay na pangunahing mahalaga sa atin, ari-arian, pamilya, kalusugan. Tama ba? Pansinin niyo, ari-arian, pamilya, kalusugan. Alam niyo ng kaaway at yun ang pangunahing puntire niya. Gusto ko lang malaman mo. Di ba yung mga ari-arian, di ba yung mga bagay na iningatan mo eh. Akin lang to. Pangalawa, yung mga mahal mo sa buhay. Pangatlo, yung kalusugan mo. Yun ang pinuntire ng kaaway. Andyan pa po ba kayo? Amen. Kaya paminsan, amen, yan ang pag-ataking darating sa iyo, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen? At ang paniwala ni Satanas, kapag nagalaw niya yung tatlong yon, tatalikod ang tao sa Diyos. Okay, wala na siyang mga pinagtitiwalang ari-arian, wala na yung kanyang mga mahal sa buhay, pati kalusugan niya, apektado na rin, tatalikod na yan. Aalis na yan sa church, titigil na yan sa pagsamba, sa pag-upuri. Amen. At nakakalungkot lang, mga kapatid, pakinggan nyo ito, dahil maraming beses ay nagtatagumpay si Satanas. Tama po ba? Maraming beses ay totoo ang gustong patunayan ni Satanas. Maraming tao ang tumatalikod, lumalayo sa Diyos dahil nagkaproblema sa pananalapi, nagkaproblema sa pamilya, at nagkaproblema sa kalusugan. Ngayong gabi, balikan natin ang sinabi ni Satanas, verse 11. Pero, subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa Kanya at siguradong isusumpa ka niya. Mga kapatid ko sa Panginoon, tanong ulit, totoo ba ito? Nasusumpain mo ang Diyos kapag hindi na maganda ang mga nangyayari sa iyo? Yun ang gustong patunayan, yun ang challenge ni Satan, satanic challenge. Kunin mo lahat sa Kanya ng mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa Kanya. Kunin mo, sabi ni Satan, susumpain ka niyang tinatawag mong anak o yung tinatawag mong lingkod. Hindi na yan magpapakita sa church. Totoo ba yun, kapatid ko sa Panginoon? Susumpain mo ang Diyos kapag hindi na magaganda ang nangyayari sa iyo? Kapag hindi na sinasagot ang panalangin mo, hindi ka na mananalangin? Kapag sunod-sunod ang pasok ng problema, hindi ka nasisimba? Kapag hindi na nangyayari ang mga inaasahan mo, hindi ka muna magpupuri sa Diyos? Ay, buti-buti. Di nga mabuti ang Diyos. Kapag mahina na ang benta sa inyong tindahan, hindi ka na mag-iikapo at magbibigay? Kapag hindi mo na magawa ang mga gusto mong gawin sa labas, ay titigil ka na sa paglilingkod sa Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Mga kapatid, ngayong gabi, naglilingkod lang ba tayo sa Diyos dahil may napapala tayo sa Diyos? Ito po yung preaching ngayong gabi. Why should I serve God? Bakit? Bakit kailangan ko maglingkod sa Diyos? Why? Natanong mo na ba yan? Maglilingkod ka lang ba sa Panginoon dahil may natatanggap ka, may napapala ka sa Kanya? Mga kapatid, amen, nais ng Diyos na tayo ay maglingkod sa Kanya. Pero, bakit natin yung gagawin? Pangatlo, panghuli ngayong gabi, why should I serve God? Narito pang ilan sa maraming dahilan. Una, mga kapatid, maglilingkod tayo sa Diyos, amen, out of gratitude. Dahil sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dapat tayong maglingkod sa Diyos bilang pasasalamat sa Kanyang ginawa sa ating buhay. Alam niyo, mga kapatid, yung habag, biyaya ng Diyos, na-explain ko ito noon, habag biyaya ng Diyos, yung kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon, alam niyo, mga kapatid, higit pa yon kaysa sa mga pisikal na pagpapala na matatanggap natin sa Panginoon. Yung ikaw ay ligtas, alam niyo, kapatid, yung ikaw ay ligtas, kapag namatay ka, langit ang punta mo. Amen po ba? Pero kung natatanggap mo nga yung mga inaasahan mo, pero kung hindi ka naman ligtas, hindi ka makakapasok sa langit. Kaya yung kaligtasan pa lang, mga kapatid, dapat na tayo magpasalamat sa Panginoon. Amen. At yung ikaw ay niligtas ng Panginoon, nakakilala sa Kanya, naunawaan mo ang tama at mali, nakilala mong karumihan ng kasalanan at ang kabanalan ng Diyos, mga kapatid, yung pa lang, pwede na yun ang magtulak sa atin para maglingkod sa Diyos. Panginoon, niligtas mo ko, itong buhay ko noon, pero ito na ang buhay ko ngayon. Dapat lang naibigay, ipagamit ko ang aking buhay para sa iyo. Amen? Kaya alam niyo, mga kapatid, yung ginawa ni Jesus sa krus, sapat na para tayo maglingkod sa Panginoon.
Amen? Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Samantalang tayo, hindi natin maibigay ang ating buhay sa Panginoon. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, kung hindi yung ginawa ng ating Panginoong Jesus, kaawa-awa tayo. Kaya ang ganda ng sabi, Ephesians 2, verse 12 to 13, namumuhay kayo sa mundong ito ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit kayo ngayon ay na kay Kristo na. Praise God! Malayo kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Dahil sa ating Panginoong Hesus, nilapit niya tayo sa Diyos na buhay ng langit. Amen. Ito ang ginawa ng Panginoon sa atin ngayon na mga tumanggap sa Kanya. Amen po ba? Amen. Pangalawa, why should I serve God? Pangalawa, because of Jesus' example. Maglilingkod tayo sa Panginoon dahil yun ang halimbawang pinakita ng Panginoon nang siya'y naparito sa lupa. Mark 10:45. Sapagkat kahit ako, si Jesus ang nagsasalita dito na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para matubos ang maraming tao. Mga kapatid, ito'y si Jesus na nagsasalita dito. Siya ay naparito daw, hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod. At kung si Jesus, na anak ng Diyos, na naparito sa lupa, hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod, di ba dapat, kapatid ko sa Panginoon, ganun din tayo. Tayo dapat ay maglingkod din sa ating Panginoon. Amen. Amen? Hindi sinabi dito ni Jesus sa kanyang mga alagad, anak ako ng Diyos, pagsilbihan niyo ako, ha? Silbihan niyo ako. Si Jesus ito, Son of God. Hindi, mga kapatid. Sabi ni Jesus, amen, ang pinakita niya example, tinuruan niya ang mga sumusunod sa kanya na maglingkod. Sabi niya, ako'y naparito hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod. Nabasa niyo ba yun? Amen? At kung si Jesus ay naglingkod, mga kapatid, sino tayo para hindi maglingkod? Amen? Mas mataas pa ba tayo kay Jesus? Amen? Kaya mga kapatid, maglingkod tayo sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Bakit putol? At ikatlo, nandun nata sa cellphone ko, RJ. Ikatlo, mga kapatid, amen, hallelujah. Ikatlo, ano ba yung naalala ko? Hindi yata nakuha dito sa iPad ko. Amen, hindi yata na. Ang pangatlo, ano yung pangatlo, Jake? Yun. Amen, explain ko na lang. Not serving God can be a sin. Amen, ulitin ko. Not serving God can be a sin. Why should I serve God? Pakinggan niyo ito, mahalaga itong pangatlo. Dahil kapag hindi ka naglingkod sa Diyos, yan ay pwedeng maging kasalanan sa iyo. Pastor, ganun ba yun? Tingnan nyo sabi sa James 4:17. Amen? Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. Kung alam ng isang tao ang mabuti, pero hindi niya ginagawa, nagkakasala siya. Malinaw ang Bible? Mabuti ang maglingkod sa Diyos? Bakit hindi mo ginagawa? Mga kapatid, mabigat yan, no? Kasalanan ng turing ng Diyos. Alam mo manalangin, pero hindi mo ginagawa, pwedeng nagkakasala ka sa Diyos. Alam mo na dapat magbigay, pero hindi mo ginagawa, kakasala. Mga kapatid, ang tawag dyan ay sin of omission. Pero tinatawag na, merong dalawang uri ng kasalanan, sin of commission, sin of omission. Yung sin of commission, yung ikaw ay nagkakasala dahil ginawa mo. Nangupit ka, ginawa mo kasalanan. Nagmura ka, amen, sinalita mo, kasalanan. Sin of commission. Pero itong sin of omission, nagkakasala ka dahil hindi mo ginawa. Nagets nyo? Yung sin of commission, nagkasala ka dahil ginawa mo. Itong sin of omission, nagkasala ka dahil hindi mo ginawa. Alam mong dapat, alam mong tama, alam mong mabuti, pero hindi mo ginawa, sabi ng Bible, pwedeng nagkakasala ka. So ngayon ang tanong, why should I serve God? Dahil sabi ng Bible, yung dapat, tama at mabuting gawin. Amen po ba? Hallelujah, tulungan tayo ng Panginoon. Wala na yung sa notes. At pang-apat, why should I serve God? Amen, because serving God, amen, is connected to our purpose in life. Amen? Ang paglilingkod sa Diyos ay konektado, amen, sa ating layunin, sa ating buhay. Merong isang lalaki, ang pangalan niya, kung di ako nagkakamali, si Nick Vujicic, hindi ko alam kung...
Wojcik, hindi ko alam kung paano bigkasin. Pasensya na po, amen. Hallelujah. Siya ay pinanganak ng Australiano at yan po siya. Siya po ay walang mga braso at walang mga binti. Si Nick Wojcik. Alam niyo mga kapatid, amen. Diyan muna yung picture. Alam niyo, nung siya ay pinanganak, ayon sa kanyang kwento, amen, yung kanyang nanay, hindi siya matignan at mahawakan. Biruin nyo, di ba ang nanay, mga kapatid, kapag siya'y bagong panganak, di ba, excited siyang makita, saan na yung anak ko? Pero yung nanay dito ni Nick, ayaw niyang tignan at hawakan si Nick. At alam nyo, sabi pa sa kwento mga kapatid, nung binasa ko, ang tatay niya, nang makita siya, lumabas saglit sa kwarto, nasuka. Yan yung anak ko. Hindi niya, amen, para bang mga kapatid, di ba? Parang sinusuka siya ng kanyang mga magulang. At dahil nung ganyan yung kanyang kalagayan, mga kapatid, amen, hindi maiiwasan, habang siya'y lumalaki, pumasok sa school, siyempre, alam naman natin, siya'y nabuli. Ginawang katatawanan, walang braso, walang kamay, putol. Amen. Ay siya pag nag-aaral, siya'y nakasampa sa lamesa. Ang ginagamit niyang panulat ay yung kanyang maliit na paa, na hindi pa ata kumpleto yung kanyang daliri. Sinik. Amen? Alam niyo mga kapatid, dumating sa point, kung di ako nagkakamali, habang ginagawa ko yan, ay edad na 8 taong gulang, amen, nakaramdam siya sa kanyang sarili na pakiramdam niya pabigat lang siya. Pabigat lang ako. Ito kalagayan, wala to. At saka para sa kanya, malabo ang future, malabo ang hinaharap. Ano naghihintay sa akin sa hinaharap? Ito ako. Walang mga braso, walang mga kamay. At sa edad na 10 taong gulang mga kapatid, binalak niya na nunurin ang kanyang sarili sa bathtub. Patayin ang kanyang sarili, pero salamat, amen, hallelujah, hindi niya tinuloy. Hanggang sa tumungtong siya ng 17 taong gulang, 17 ata years old, amen, sa kanyang school, nakilala niya ang isang mananampalataya na janitor at ipinakilala sa kanya si Jesus Christ. Tapos itong si Nick, mga kapatid, amen, tumanggap ng buong puso sa ating Panginoon. Tapos isa sa mga tagpo sa Bible, yung talagang nakapag-inspire sa kanya, makikita natin sa John chapter 9. Ano sabi? Amen. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagkapanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino nagkasala? Ang tao ito o ang kanyang mga magulang? Kaya siya ipinanganak na bulag. Sumagot si Jesus, hindi dahil, pa-next po, hindi dahil sa ang tao ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanyang mga gawa ng Diyos. Nang mabasa ito ni Nick, mga kapatid, amen, parang may sumipol na pag-aso sa kanyang puso. Nabasa niya sa Bible, isang ipinanganak din na bulag. Pinanganak na bulag. Pero sabi doon, isang pinanganak na bulag, pero pwedeng gamitin ng Diyos sa makapangyarihang kapamaraanan. Para maluwalhati ang Diyos. Na-inspire doon si Nick, sabi niya, parang ako ito na nasa Bible. Ipinanganak kong ganito, walang mga braso, walang mga binti, pero pwede akong gamitin ng Diyos. Pwede akong maglingkod sa Panginoon. Na-inspire si Nick kanina, amen, gusto niya magpakamatay, pero buti na lang may nagbahagi sa kanya tungkol kay Jesus Christ. Alam niyo mga kapatid, habang siya'y lumalaki, siya'y naging isang mangangaral. Naging preacher. Amen, nakikita ninyo sa inyong harapan, walang mga braso, walang mga binti, pero kaya niyang tumayo sa libo-libong mga tao. Alam niyo, sabi doon sa kwento, over 54 countries na ang kanyang pinuntahan. 54 na bansa ang kanyang inikutan. Para saan? Para ipangaral ang ating Panginoong Hesus. Sabi pa doon sa kwento na nabasa ko, milyong tao na ang nadala niya kay Jesus Christ. Kaya niyang tumayo. Amen? Hallelujah. Tapos sabi, ang ganda ng quote niya, may quote siya na sinabi, if God can use a man without arms and legs to be his hands and feet, then He will certainly use any willing heart. Sabi ni Nika, kung ako nga na walang braso at walang mga paa, pero pwedeng gamitin ng Diyos para maging paa at braso ng Diyos, ikaw ba, kapatid ko sa Panginoon, na kompleto ang iyong katawan? Sabi ni Nick, walang exempted. Ako, ganitong kalagayan ko, disabled, pero naglilingkod ako sa Diyos. Hinamon niya lahat ng kanyang mga tagapakinig. Kayo rin, pwede kayo maglingkod sa Diyos. Amen? Hindi
Hindi lang doon nagtatapos mga kapatid. Kilala siya, masisearch siya sa internet. Alam niyo mga kapatid, hindi lang siya naging preacher, nagkaroon pa siya ng kanyang sariling pamilya. Ang kanyang pamilya, alam niyo, himala ng Diyos, lahat ng kanyang 4 na anak, ipinanganak na kompleto katawan. Nagkaroon siya ng asawa, misis, at 4 na anak. 4. Putol ang braso, walang ginti. Nagkaroon ng sariling pamilya. Anong purpose nito mga kapatid? Ba't ko sinasabi? Yung iyong paglilingkod sa Diyos ay konektado sa iyong layunin sa buhay, sa iyong mararating sa hinaharap. May magandang inihahanda ang Diyos sa iyo kapag ikaw ay naglingkod sa Kanya. Isang patako na buhay. Sabi niya, pabigat lang ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Gusto ko na magpakamatay. Pero buti na lang, sabi ni Jesus Christ, wag. Meron akong purpose sa'yo. Gagamitin kita sa maraming mga tao. Dadalhin mo sila sa akin. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon. Why should I serve God? Nandun yung 4 na dahilan. Gratitude, Jesus example, not serving God can be a sin. Pang-4, amen, ang paglilingkod sa Diyos, connected sa ating purpose sa buhay. At panghuli, amen, na talata sa ating Panginoon, mga kapatid ko sa Panginoon, gusto ko yung bigyan ng kalakasan ngayong gabi, ang gagawin mong paglilingkod sa Diyos, kailanman hindi yan mawawala ng kabuluhan. Hebrews chapter 6 verse 10, makatarungan ng Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Mga kapatid, hindi tao liko ang Diyos na hindi niya makita yung inyong mga ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon. Yes, pwedeng hindi ka ma-appreciate ng ibang tao, yung iyong ginagawang pananalangin, yung iyong ginagawang pagbibigay, yung iyong ginagawang pag-imbita, yung iyong ginagawang paghayo, yung iyong ginagawang pagturo, pwedeng hindi yan ma-appreciate ng mga tao, mabaliwala ng mga tao. Pero ang magandang balita ngayong gabi, mga kapatid sa ating Panginoon, ang Diyos na nasa langit, kita niya ang lahat ng ginagawa mo. Amen? At meron kang nakahandang gantimpala mula sa ating Panginoon pagdating mo sa kanyang harapan. Well done, good and faithful servant. Di ka napansin ng iba yung ginagawang paglilingkod, amen? Pero ang Diyos kita niya at nakangiti siya sa iyo. May pagmamalaki ka niya ngayon kay Satanas. Satanas, nakikita mo yung lingkod ko na yun? Kahit walang pumapansin sa kanya, kahit pinagtatawanan siya ng ibang mga tao, pero tignan mo, nangangaral siya sa mga tao. Inaakay niya mga tao papalapit sa akin. Ano, Satanas? May sasabihin ka pa ba? Payas, Satanas. Amen? Ngayong gabi mga kapatid, why should I serve God? Nais ng Diyos maglingkod tayo sa Kanya. Huwag mong sayangin ang iyong buhay. Amen? Meron pang inihahanda ang Panginoon. Greater things, better things ahead of us. Amen? Hallelujah mga kapatid, huwag mong kulungin ang Diyos sa isang kahon. Amen? Pastor, ito lang ako. Hindi, yun nga eh. Kulang-kulang eh. Amen po ba? Pero ginamit ng Diyos sa makapangyarihang kapamaraanan. Ikaw pa ba? Na madami kang magagawa para sa ating Panginoon? Mga kapatid, huwag mong sayangin ang iyong buhay. Ipagamit mo ang iyong buhay para ipaglingkod sa ating Panginoon. Amen? Yan ang gusto niya para sa iyo. Meron kang magagawa. Ulitin ko meron kang magagawa para sa Panginoon. Palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon. Ngayong gabi, habang tayo nakayuko. Amen. Hallelujah. Inaniyan ko pong mga disciples. Amen. 2, isang babae, isang lalaki. Samahan po natin sila dito sa harapan. Patanggapin natin sila sa ating Panginoong Hesus, sa aming po mga bisita. Ito po ay ginawa po namin dito sa church. Amen. Hindi po kayo tatanggap ng panibagong relihiyon. Ang tatanggapin nyo po ay walang iba kundi si Jesus Christ na namatay doon sa krus para bayaran ang kasalanan mo at kasalanan ko. Amen? Para tayo, mga kapatid, ay magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan para sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Habang bawat isa po'y nakayuko, ngayong gabi, wala pong nakatingin sa ating paligid. Isang napakagandang eksena. Hallelujah. Dito sa ating harapan, merong 2. Amen. Na mahalagang kaluluwa na tumatanggap sa ating Panginoong Hesus. Inahayaan ko po ang ating musician. Amen. Ngayong gabi, mga kapatid sa ating Panginoon, isang tanong, why should I serve God? Bakit ako maglilingkod sa Diyos? Hindi ba aksaya lang sa oras? Hindi ba mapagod lang ako? Hindi ba kawalan sa akin? Bakit? Mga kapatid, ngayon tinalakay natin kung bakit.
Gusto ng Diyos na maglingkod tayo sa Kanya. Gusto ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng makabuluhan, may saysay na buhay. At yun ay mangyayari kung ibibigay, ihahandog, ipapagamit mong iyong buhay para sa ating Panginoon. Binubuksan po natin ang ating altar. Lumapit tayo sa ating Panginoon. May magagawa ka para sa Panginoon at kaya kang gamitin ng ating Panginoon sa makapangyarihang kapamaraanan. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Lord, hallelujah, speak, O Diyos, mag-usap ka sa bawat isa, Panginoon. Ngayong gabi, Lord, meron kaming dapat gawin, Panginoon, na paglilingkod. Lord, meron kang kaloob na ibinigay sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na aming matuklas, Panginoon. Nang sa ganon, Panginoon Diyos, ay aming magamit sa paglilingkod sa iyo. Pagtuturo po ba? Pag-aakay po ba ng mga tao? Pag-awit po ba? Pagbibigay? Pagtugtog? Pangangaral po ba, Panginoon Diyos? Lord, gusto kong magkaroon ng saysay, kabuluhan ng aking buhay. Tulungan mo ako, Diyos, hallelujah, na maglingkod sa iyo. At amin din naunawaan ngayong gabi na kapag kami pala hindi naglingkod sa iyo, pero alam namin, O Diyos, na dapat maglingkod sa iyo. Pagkakasala pala, Panginoon, sa amin, patawarin mo po kami. Subalit ngayong gabi, O Diyos, aming naunawaan na, aming nalaman na, salamat sa iyong mga salita na nagtuturo sa amin, nagbubukas ng aming mga puso at isipan, O Diyos, sa mga dapat namin gawin. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyong maglingkod sa iyo. Glory, glory, glorify your name. Kay buti-buti, magsitayo po tayong lahat. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat, ika'y laging tapat. Awitan natin ang ating Panginoon. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa uling pagkakataon, pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Yes, thank you, Lord. Marami pong salamat. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. We give you glory. We give you praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Marami pong salamat, O Diyos, sa ginawa mo ngayong gabi. Hallelujah. Ako ay naniniwala ngayong gabi na merong kinausap ang Panginoon. Alam mo sa iyong sarili na ikaw ang kinakausap ng Diyos, na iyong ihandog at ipagamit ang iyong buhay para sa Panginoon. Hindi aksidente na ikaw ay dinako ng Diyos sa lugar na ito ngayong gabi. Meron siyang gustong sabihin at ipaalam sa iyo. At yun ay ikaw ay maglingkod sa ating Panginoon. May magagawa ka para sa ating Panginoon. Amen? At isa, hindi pala isa, ang pinakamakabuluhan na gagawin mo sa iyong buhay ay ang maglingkod sa ating Panginoon. Napakasarap maglingkod sa ating Panginoon. Highest calling ang maglingkod sa Panginoon. Ang pinaglilingkuran mo hindi lang basta hari, hindi lang basta pangulo, hindi lang basta prime minister.
ang iyong pinaglilingkuran, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. Huwag mong labanan ang udyok. Amen? Ang banal na Espiritu ngayong gabi. Meron kang magagawa, meron ka loob na ibinigay ang Diyos sa iyo. Amen? Hallelujah. Simulan mo, kausapin mo ang ating Panginoon. Lord, amen, alam ko na ako yung kinakausap mo. Tulungan mo akong maglingkod sa iyo. Hallelujah. Huwag mawala ang desire sa puso mo. Hallelujah. Hinihintay ka palagi ng ating Panginoon. May purpose ang buhay kapag ipinaglingkod mo yung buhay sa ating Panginoon. Yung talagang pinaka-purpose. Lord, ano ba ang buhay? Ito lang, gumising, kumain, magtrabaho, matulog. Tapos kinabukasan, ganun ulit, gumising, kumain, magtrabaho, matulog. Amen? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, God is full of surprises. Kaya ipaghamit mo buhay mo sa Panginoon. Mamamangha ka sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo at sa pamamagitan ng buhay mo. Hindi inakala ni Nick kanina na ganun, amen, ang magagawa niya para sa Panginoon. Pero inyo ang mga kumpletong katawan, naniniwala sa Kanya. Nakikinig sa Kanyang mga pagtuturo at pangangaral. Amen, sapagkat makapangyarihan ang ating Diyos na sinasamba. Let us serve God. Let us serve God. Sayang maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Hindi kababaan ito, mga kapatid sa ating Panginoon. Ito pang highest calling. Amen? Hallelujah. Ngayong gabi, tayo mananalangin. Amen? Tayo mo ko. Pikit mo yung mga mata. Sabihin mong ganitong panalangin, Panginoon Diyos, ako'y narito, nakatayo sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa aking mga pagkukulang, sa aking pagtanggi, sa aking pag-iwas, na ako ay maglingkod sa iyo. Ngayong gabi, sinusuko ko at hinahandog ko ang aking buhay upang iyong magamit para sa iyong kaluhalatian. Panginoon, gusto kong maglingkod sa iyo. Marami pong salamat sa iyong mga ginawa na at sa iyong mga gagawin pa sa aking buhay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Magtapos tayo sa prayer ni Brother Ogie. Yes, maraming salamat po, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, at pinuspos mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat sa Diyos at ito'y naghari sa aming puso at isipan. Panginoon, maraming salamat po sa pati sa mga